OFW mahihina loob. Kamusta? Ako nga pala si Orly Cabillo. Konting story nung pumunta ako ng abroad, nung nakapag-abroad tayo, dito natin mararanasan lahat ng mga bagay na siguro mga hindi mo na-experience sa Pilipinas. Siyempre, panibagong environment, panibagong setup. So, yung mga bagay minsan na mga hindi mo naman ginagawa nung nasa bansa ka natin, nasa Pilipinas ka, maaaring dito, matuklasan mo na dapat mo palang gawin. So, ito yung storya nung paano ba ako natutong magluto. So, nagpakuha ko dun sa kamag-anak ko, pinsan ng tatay ko, and napakabait nung mag-asawa. Inampo nila ako. Salamat sa generosity nila. Then, syempre, nalaman nila na, hindi ka maalam magluto, ba dapat matuto ka na. Nung panahon dun muna ako sa kanila, okay lang, pero medyo relax lang. Yun nga, as family naman, hindi pa nila ako pinagluluto. Pero by the time na nakahanap na ako ng work, so nakita nila na yung skill na yun, yung skill set na yun, need ko siyang matutunan. So, back 2012, nasa Dubai tayo. So, nakakuha tayo ng trabaho sa Dubai. But the thing is, yung site namin nasa Abu Dhabi. Sa makatuwid, need ko munang tumira doon sa Abu Dhabi, in which hindi ko pwedeng iasa yung sarili ko sa ibang tao. So, sabi nila, before ka pumunta doon, man lang adobo makapagluto ka or mga basic lang, wag yung puro prito. Hindi naman maganda sa kalusugan yung prito. Prito nga, nasusunugan pa ako before. So, yung kapatid ni kuya, bali yung hipag yung bayaw ni ate, maalam yung magluto, mas bata pa sa akin. So, siya nagturo sa akin, ganyan maghiwa, ganyan magluto. Then, sabi nila, talagang kung emergency na di mo pa rin masundan niya, mag-YouTube ka na lang paulit-ulit. So, ayun, eventually, nung napatira tayo dun sa medyo malayo, natuto tayo mag-prepare ng pakunti-kunti para sa sarili. Yung prito, sige, madaling matutunan. Pero the thing is, hindi siya hit. So, kailangan mo matutunan yung mga lutong bahay tulad sa atin, di ba? So, hanggang sa unti-unti, kaya mo lang, yung mga basic lang naman yung mga una ko natutunan. And then, syempre, yung ating pambansang ulam. Posibleng pag Pilipino ka, alam mong matutunan. So, isa sa mga skill set ko na natutunan ko during that time. Kasi yung pinaka-struggle ko. Siyempre, alam naman bumili ka ng biryani lagi. So, hindi mo naman pwedeng kainin lagi. Hindi ka naman lagi pwede kumain ng biryani. At bago pa lang ako noon, hindi pa ako adjusted sa lasa ng biryani. And napakaanghang ng biryani. Hindi ka naman pwede ka mag-request ng not spicy, pero pag sinabi nilang not spicy, maanghang pa rin po yun dito. And once in a while, pwede kang kumain yun, pero hindi mo pwede lagi-lagi. At the same time, prito lang din naman yung ginagawa nila doon So, mamantika, usually yung mga ulam nila ng ibang lahi. So, ayun, natuto na ako magluto, naging medyo confident na ako sa sarili ko. Medyo, syempre sa sarili mo, ikaw mapaproud ka. Akalain mo na yung simpleng pagluluto, kailangan mo pala. So, ayun, ano ba yung natin dito? Mga steps natin para harapin yung mga bagay-bagay. Pag nakaharap ka sa sitwasyon na mahirap, ikaw mismo, nakikinig ka syempre sa ibang tao. Sasabihin nila yung kahinaan mo or weaknesses mo na hindi mo alam to, hindi mo ganyan. So, ikaw, as kasama din ng pagmamature ng sarili mo, is to accept the things na talaga namang hindi mo pa alam. You just need to accept that. And so, kahit naman siguro mas matanda ka na or umidad ka pa, may mga bagay na hindi mo pa rin talaga alam. Ikaw sa sarili mo, syempre, kailangan mong tanggapin yun. And kung wala pa yung skill set na sa'yo yun at kailangan mo matutunan, you just need to adapt. So, yung learn and accept, one way na makakapagpag-grow sa'yo and makakapagpaunlad. So, yun yung mga basic skill. Yun, kailangan mo na nasayo pala yun. Isa pa sa na-realize ko ng mga pagkakataon na yun, yung preparedness. May mga bagay na kailangan subukan mo muna bago ka matuto. Hindi yung tipong hinaral mo na at pagpunta mo doon handang-handa. May mga learnings na baliktad. Kailangan mo munang sumugal para matutunan mo. Tulad, may mga kapwa ko OFW din dyan na umaalis din ng walang alam. Pero pagbalik ng Pilipinas, completely different person na siya. So, alam po yan ng mga kapwa OFW. Yung simpleng pag-alis mo lang sa bansang Pilipinas, may malaking pagbabago na mangyayari sa buhay. Lalong-lalo na kapag nagtrabaho. Malaking pag-unlad sa akin para sarili ko. Yung naramdaman ko sarili ko. Umalis ako dun sa comfort zone ko at the same time. Ang laki ng changes na nangyari sa buhay. You just need to huling-huli, last part na medyo na-realize ko dun sa pagkakataon na yun ay yung striving sa lahat ng bagay. So, as an OFW, hindi lang naman mga basic things ang natutunan. Hindi lang pagluluto. Kalakasan ng loob yung ma-acquire mo. Maka-acquire ka din ng striveness. Mag-strive ka pa. Kasi may mga, hindi naman po lahat ng OFW big time ang sweldo. Hindi po lahat ng OFW maliit ang sweldo. Hindi rin po lahat ng OFW nandun lang sa panapa. So, may mga OFW na talagang super successful. May mga OFW na negative pa. Ikaw,
syempre, kung nandun ka lang sa, siguro gitna pababa, mag-i-strive ka pa para sa sarili mo na may mga nag-aaral ulit, may mga taong nag-i-equip sa kanilang mga skill set hanggang sa ma-attain nila yung position or yung mga katayuan nila sa mga buhay nila. Nagkalat ang wisdom sa paligid and mas madaling ma-acquire ito pag nasa labas ka ng bansa. Unlike pag nasa Pilipinas ka, medyo yun nga naisip. Yung mismong bansang Pilipinas is left and right ang negative influence and toxic. What I mean, negative influence. Sa akin, iwan ko kung makaka-relate po yung ibang tao dito. But pag nasa Pilipinas ka po, ang lakas ng influensya ng yung ambience. Minsan parang nandun ka sa low side na gusto mo lang mag-relax. Then at the same time, yung mga tao sa paligid mo, relax lang din. Kailangan, pag nandun sa Pilipinas ka, nandun ka sa mga tao na masipag para sumipag ka rin. Hindi siya masyadong tapos syempre left and right ang mga chismisan. So, iba yung ambience, iba yung mismong nature natin. Pag nandyan tayo mismo sa Pilipinas, compare siya nasa labas. So, malalaman mo yan, matutuklasan mo yan kung lalabas ka lang ng Pilipinas. So, ba't ko nga pala ito sinishare ko ito na yung mga taong nandyan lang sa comfort zone nila, why not try mo rin na lumabas sa comfort zone? Marami sa atin na alam ko, hindi, di ba, yung lakas nga lang na loob na paglabas ng Pilipinas or malayo sa mahal mo sa buhay, sa big risk na, paano pa yung mga lumabas, di ba? So, yung pag-iisip mo pa lang, yung pag-decide mo pa lang na lumabas ng Pilipinas, mabigat na. Paano pa kayo nararamdaman ng mga mismong umalis, di ba? Sinishare ko to para at least may idea kayo, ano ba yung mga pakiramdam or ito yung mismo konting piece lang, marami pa pong iba't ibang kwento dyan, OFW na mas mabigat pa siguro. Ito lang po yung konting kwento na kaya kong maibahagi sa inyo na kailangan may mga skill set ka rin sa lalong-lalo na kung magtataguyod ka ng pamilya. So, kalabang kasi natin dito, yung ayaw mong matuto. Yan. Kasi nung panahon nasa Pilipinas ako, ayaw matuto magluto. Iba yun. Ibig sabihin. Kasi nga nandun ako sa comfort zone ko. Alam ko may magluluto sa'yo. Alam ko may kakainin ka. Hindi ka naman problema. Pero by the time na umalis ka doon yun, ayun. Kailangan mo pala ng basic skill set. Kakailanganin mo din to in the future. In country mo po itong ganitong mga usapin, mga pwede makapagpaunlad sa'yo. Please join my group, Dumi Discarding Pinoy. Let's tackle about any discard on that group na pwede magpaunlad sa sarili. And kung ikaw ay namumroblema kung paano mo pararamihin yung pera mo, ito lang yung kaya kong konting advice na pwede kong ma-share sa'yo. Ilagak mo siya sa security, sa insurance, lalong-lalo na kung binata at dala. Doon mo muna sa security or insurance. Or kung wala, kung kaya mo pa, ilagay mo na lang sa property. Which is, ang property po ay laging nag-appreciate. So, kasabay niya po ang appreciate at inflation. So, kung yung pera mo, tinatabi mo sa, dinodonate mo yan sa inflation. Why not go na lang doon sa, kayang-kaya ko po kayong ma-assist dyan. And let me know po, I can assist and help you. Insurance or a property. So, yun lang po, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Class.